Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Machete Kills na napalabas noong 2013. Ito ay patungkol sa isang lalaki na hindi inakala ng lahat na isa pala siyang napakagaling napaka-brutal na mamamatay tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Ang pelikula ay nagsisimula sa pagpapakita ng isang grupo ng militar ng Estados Unidos na dumating sa hangganan ng Arizona at Mexico. Nag-umpisa silang mag-unload ng mga kahon ng advanced na armas, ngunit hindi malinaw kung bakit. Bigla silang nagulat at inatake ng isang lalaki na nagngangalang Machete at ng kanyang kasintahang si Agent Sertana. Na-realize ni na Machete at Sertana na ang mga lalaking ito ay nagplaplano na magbenta ng armas sa Mexican cartel, at sa katunayan, dumating ang cartel at pinatay ang lahat ng mga militar. Isang grupo ng mga nakamaskaradong sundalo ay biglang dumating habang handang patayin sina Machete at Sertana at nagsimulang magpaputok sa kanila. Tumakbo si Sertana kay Machete na tulungan siya sa pakikipaglaban sa mga nagtatagong tropa sa kalagitnaan ng kaguluhan. Upang hindi ma-upset ang kanyang girlfriend, pumapayag si Machete at nagsimula siyang makipaglaban sa mga miyembro ng Cardinal. Sa pagitan ng mga ito, sinubukan ni Sertana kumuha ng armas mula sa isang militar na truck, ngunit natuklasan niyang ito ay isang malaking missile. Siya ay nagulat nang bigla na lamang lumitaw si Rey Mysterio, isang taong nakamaskara. Pinaril ng lalaki si Sertana sa ulo, at sa kasamaang palad, siya ay namatay. Natagpuan ni Machete ang walang buhay na katawan ni Sertana habang siya'y papalapit na sana sa kanya ang isa pang taong nakamaskara. Nang dumating ang sheriff mula sa Arizona, pinaalis niya ang taong nakamaskara. Gayunpaman, sa halip na tulungan, inaresto si Machete ng sheriff na siya raw ang pumatay kay Sertana. Tumanggi si Machete sa paratang na ito sa pamamagitan ng pagsasabi na si Sertana ay kanyang minamahal na kasintahan. Ngunit nainas ang sheriff kay Machete, kaya't iniutos niya sa kanyang deputy na si Clembor na sipin ang upuan sa ilalim ng paa ni Machete, na tila'y sinusubukang bitiwan siya. Bagaman naiwan si Machete na nakasabit sa lubad, hindi siya namatay. Sa kabilang banda, tumanggap si Dokes ng tawag mula sa Pangulo ng Estados Unidos, na humihiling ng tulong upang palayain si Machete at dalhin ito sa White House. Si Machete ay dinala upang makipagkita kay President Ratcock matapos palayain. Doon ay natutunan niya ang tungkol sa isang mapanganib na leader ng Mexican cartel na pinangalangang Marcos Mendez, na plano'y maglunsad ng mga missile patungo sa Washington DC maliban na lamang kung may pag-atake sa Mexico upang tapusin ang katiwalian sa bansa. Iniutos ni Ratcock kay Machete na hanapin at patayin si Mendez. Sa simula, tumanggi si Machete, ngunit ipinangako sa kanya ni Ratcock ang US citizenship at hinihimok siyang gawin ito para sa kanyang yumaong kasintahan, si Sertana. Sa huli, pumayag si Machete. Pagkatapos ay ipinadala ni Ratcock si Machete sa San Antonio, Texas, upang makipagtagpo sa kanyang kontak na magmumungkahi sa kanyang misyon. Sa San Antonio, nakilala ni Machete ang kanyang kontak, si Blanca Vasquez, na kilala rin bilang Miss San Antonio. Si Vasquez ay nagpapabatid kay Machete tungkol sa plano ni Mendez at nagmumungkahi sa kanya na maglakbay patungong Acapulco, Mexico, upang hanapin ang anak na babae ni Mendez, si Cereza. Ipinaliwanag niya na si Cereza ang makakatulong kay Machete sa paghanap kay Mendez. Inayos ni Vasquez na makasakay si Machete patungong Acapulco, at mula roon, bumaba ito sa pamamagitan ng parachute at nagland sa isang puno. Pagkatapos, si Machete ay pumunta sa isang bahay aliwan na pag-aari ni Madam Desdemona, na siya ring ina ni Cereza. Ipinakita niya kay Madam ang larawan ni Cereza at hiling na ipag-ayos ang isang pagkikita para sa kanilang dalawa. Sa halip na sabihing, Madam, binaril ni Desdemona si Machete at ang kanyang mga sundalo upang habulin si Cereza. Nagsimula silang habulin siya. Nagtagumpay si Machete na makatakas at makahanap ng silong ni Cereza. Si Cereza ay naaakit kay Machete at pumayag na sumama sa kanya. Pagkatapos makatakas sa brothel, naghihintay sina Machete at Cereza sa pier para sa kanilang paglalakbay patungo kay Mendez. Sa panahong ito, ipinaalam ni Machete na si Mendez ay may dalawang personalidad, ang isa'y mabuti at ang isa'y masama. Natanggap ni Zero ang isang mensahe mula kay Mendez na nag-uutos sa kanya na patayin si Cereza habang sila ay sasanduan ng isang lalaki na tinatawag na Zero at dalawang revolusyonaryo upang lumipad patungong headquarters ni Mendez. Sa isang malungkot na pangyayari, binaril ni Zero si Cereza sa tiyan at itinapon ito mula sa helicopter, na nagdulot ng kanyang kamatayan. Pagdating sa base, sa wakas ay nagtagpo si McKinney kay Mendez, na sa katunayan ay masama at may hawak na isang malaking missile. Ang isyu ay ang kamatayan ni Mendez ay magdudulot ng paglansad ng missile laban sa Estados Unidos dahil sa kung gaano close ang koneksyon ng pinjutan ng raketa sa kanya.
Tinabi ni Mendez kay Machete na 2 tao lang sa mundo ang nakakaalam kung paano patayin ang trigger. Sa kasamaang palad, bigla na lamang pinatay ni Zero ang isa sa mga taong ito, iniwan si Machete na may responsibilidad na hanapin ang natitirang tao na kayang patayin ang trigger. Sa layuning protektahan si Mendez, kinuha siya ni Machete bilang bihag. Gayunpaman, may ibang plano ang mga revolusyonaryo, nais nilang makita ang pagkasira ng US at kaya't nais nilang patayin si Mendez. Nang kunin ni Machete si Mendez, aksidenteng na-activate ni Mendez ang trigger ng missile, isinasaayos ito para ilunsad sa loob ng 20 oras. Si Zara ay nagkakilala kay Machete at inatake ito habang sila ay nagsusumikap na makatakas kasama si Mendez, ngunit nagtagumpay si Machete sa brutal na pagpatay kay Zero kahit sa mga atake ni Zara. Pagkatapos nito, tumakas si Machete kasama si Mendez gamit ang isang helicopter. Sa panahon ng biyahe ng helicopter, tinawagan si Machete ni Vasquez at ng presidente at hinihiling sa kanya na dalhin si Mendez sa kabilang baybayin. Gayunpaman, tumanggi si Machete dahil ang trigger ng missile ay konektado sa puso ni Mendez. Tinisikap niyang hanapin ang isang tao na maaaring mag-disarm ng trigger, at ang taong iyon ay nagtatrabaho sa isang kumpanyang teknolohiya na tinatawag na Vostech. Habang lumilipad ang helicopter sa ibabaw ng karagatan, sinubukan ng 2 revolusyonaryo sa mga mabilisang bangka na barilin sila. Si Machete ay tumalon kasama si Mendez at sumadsad sa kanilang bangka, mabilis na pinipigil ang mga manlalaban. Pagkatapos ay ini-steer niya ang bangka patungo sa dock kung saan naghihintay ang mga revolusyonaryo. Sa mataas na bilis, tumalon si Machete mula sa bangka bago ito bumangga sa dock gamit ang turbine ng speedboat upang gapiin ang mga manlalaban. Nang dalhin ni Machete si Mendez sa kalupaan, unti-unting lumalabas ang mabuting ugali ni Mendez, at wala siyang maalalang dahilan ng galit sa kanyang puso. Labis na naguluhan si Mendez nang sabihin ni Machete na siya ang nag-utos kay Zero na patayin si Cereze dahil sa pagtataksil nito sa kanila. Sa kabilang banda, sa isang istasyon ng radyo sa Mexico, pumasok ang isa sa mga revolusyonaryo at pilit na pinaanunsyo sa radyo na may premyong $20 milyong para sa sinumang papatay kay Machete at Mendez. Hindi lamang ang mga kaalyado ni Machete, kundi pati na rin si Luz, ang leader ng underground network, ay may alam sa impormasyong ito. Sa isa pang lugar, pumapasok ang isang hindi kilalang lalaki sa isang bar at ipinakilala ang sarili sa barista bilang si El Chameleon, isang kilalang mamamatay tao na ang mukha ay wala pang nakakakita. Pumapatay siya ng barista, binabago ang kanyang anyo gamit ang bagong panggagaya, at umalis sa bar. Gayunpaman, nakakita ng tunay na mukha ni El Chameleon ang 2 tao, kaya't pinatay rin niya sila. Pagkatapos na matanggap ang abiso tungkol sa gantimpala sa pagpatay kay Machete, plano niyang biktimain ito. Sa pagitan ng mga pangyayari, sina Machete at Mendez ay bumisita sa isang Mexican restaurant, ngunit kilala sila ng lahat doon at paparating ng aatake. Ang agresibong bahagi ni Mendez ay nagising nang hawakan siya ng isang pulis na may pangalang Chepo ng kanyang baril, bilang resulta, madali niyang nadurog si Chepo. Ito ay nagdulot ng pagdating ng mga pulis upang arestuhin sila, ngunit nagtagumpay si Machete na makatakas kasama si Mendez habang nilalabanan ang mga tao na nagnanais na sila'y patayin. Nagtaya si Machete sa panganib sa pamamagitan ng pagputol sa linya ng gas, na nagresulta sa isang pagsabog na lubos na nagwasak sa kainan. Sa kabilang banda, dumating si El Chameleon sa isang garahe at nalaman na nakita si Machete sa Villa Guerrera. Lumapit siya sa isang lalaki sa garahe at tinanong ito ng direksyon patungo sa villa, gayunpaman, nang magbigay ang lalaki ng maling impormasyon, agad na pinatay ni El Chameleon ito. Nang ma-realize niyang nahuli ang kanyang mukha sa kamera, inalis ni El Chameleon ang kanyang pangalawang maskara at nagpalit ng anyo bilang si Lady Gaga. Dinala ni Machete si Mendez sa isang klinika para sa pagpapagamot matapos siyang barilin sa restoran. Bigla na lamang nagpakita ang mga babae na nagtatrabaho para kay Destin sa gang na ito nang sila ay nasa klinika. Nag-improvise si Machete sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang supot ng dugo sa microwave, nililin lang ang mga babae sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng pag-amin ni Desdemona ng armas na nakatago sa kanyang bra, nagtagumpay pa rin si Machete sa pag-atake sa kanya at nakatakas kasama si Mendez. Sa kanilang daan sa pamamagitan ng sasakyan, nagtiwala si Mendez kay Machete tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inamin niya na hindi siya kailanman miyembro ng Cardinal at sa halip, siya ang unang ahente ng Mexico na nagtatrabaho sa ilalim ng cover para labanan ang katiwalian sa kanyang bansa. Sa kasamaang palad, niloko siya ng kanyang pinuno, at bilang isang malupit na paghihiganti, pinatay nila ng brutal ang unang asawa at anak ni Mendez sa harap ng kanyang mga mata.
Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding lungkot kay Mendez, na dinala siya sa labas ng katinoan, na nagtulak sa kanya na maghanap ng paghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang supervisor at sa mga taong sangkot. Pagkatapos nito, nakipagtransaksyon si Mendez sa isang malaking halaga ng pera sa taong nagbenta sa kanya ng mga missile, marahil para sa kanyang sariling kapakinabangan. Tumaikli, si Machete at Mendez ay pumunta sa isang tindahan ng mga second-hand na sasakyan upang hanapin ang isang maayos na sasakyan. Doon ay nakatagpo sila ng isang mapanlinlang na tindero na plano'y patayin sila para sa pera. Sa sandaling malapit na silang atakihin, lumitaw ang isang grupo ng mga assassin. Ngunit matalino si Machete sa pagpatay sa kanila, kasama na ang isang lalaki sa wheelchair. Tumakas sina Machete at Mendez sa isang armored na sasakyan ngunit nanganganib pa rin sila nang subukan silang patayin nina Lakam Alayan, Desdemona, at ang kanyang mga prosti. Nakagawa si Machete na itapon ng isang bombang kutsilyo na nagdulot ng pagsabog kay Destin sa kanyang sasakyan, at si Kamalan ay aksidenteng napabangga si Destin sa kanyang sasakyan. Sa kabila ng mga pagtatangkang barilin sila ni Desdemona, nakatakas si Machete ng muli. Sa huli, nakarating sila sa Estados Unidos sa pamamagitan ng isang lihim na daan sa ilalim ng pader ng border. Pagdating sa Arizona, handa ng patayin sina Machete nina Dox at Cleburne. Gayunpaman, mabilis kumilos si Mendez at itinapon ang kanyang kutsilyo, sugatan ang kamay ni Dox bago patayin si Claiborne. Sa kasamaang palad, lumitaw muli ang mga taong nakamaskara na nakita sa simula ng pelikula, sa pamumunan ni Zara. Nilalapit ni Mendez si Zero ngunit sa isang malungkot na pangyayari, si Zerobeads Mendez ay binaril habang si Machete ay binaril ng mga taong nakamaskara. Ang eksena ay lumipat kay Machete, na nagising sa isang ilog sa loob ng Vostek Industries, ang kumpanyang responsable sa missile. Siya ay sinalubong ni Luther Voss, ang may-ari ng Vostek, at ang lalaking nagsupply ng missile kay Mendez. Ipinalabas ni Voss kay Machete ang isang garapon na naglalaman ng buhay pa rin na si Mendez, na nagpapahiwatig na ang bilang ng missile ay aktibo pa rin. Ipinaliwanag ni Voss na si Machete ay nakahiga sa isang hilang pole. Inihatid ni Van si Machete sa isang tour sa kanyang kumpanya, at sumakay sila sa isang sasakyan na inspirado sa Star Wars. Ipinakita ni Voss na nakita niya ang isang hinaharap kung saan ang mundo ay nauwi sa wakas. Upang ihanda para dito, nagtayo si Voss ng isang rocket na dadalhin siya at ang mga nagnanais sumama sa kanya patungo sa kalawakan bago ang pagkawasak ng mundo. Bukod sa paglikha ng rocket, bumuo rin si Voss ng isang lubhang advanced na super army gamit ang kinetic engineering, kasama ang mga clone na bersyon ni Zero. Si Voss ay naglalagay ng Machete laban sa kawalan ng kasanayan, kamalian, ngunit matagumpay na nilalabanan ng Machete ang lahat ng mga clones gamit ang isang sandata na kanyang natagpuan. Nahahanga sa katalinuhan at kahusayan ni Machete, nag-alok si Voss ng pagkakataon sa kanya na sumama sa kanya. Gayunpaman, natutunan ni Machete ang masamang plano ni Vaz na patakbuhin ang mga tao tulad ni Mendez sa iba't ibang bansa na may mga missile na nakatutok sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pangwakas na layunin ni Von ay wasakin ang mundo habang siya ay tumatakas patungo sa kalawakan. Sa pag-unawa sa kauulan ng plano ni Vaz, tumakas si Machete gamit ang isa sa mga armas ni Vaz at sumakay sa sasakyan na inspirasyon mula sa Star Wars. Hinabol siya ng mga sundalo ni Faza, ngunit pinatay ni Machete ang lahat ng mga ito gamit ang isang molecular deactivation weapon na kanyang nakuha, na hindi iniwan ang anumang buhay. Si Machete ay patuloy na tumatakbo kasama ang mga tauhan ni Vaz na mainit ang ulo sa kanyang daan. Nakakita siya ng helicopter, nagtago, at gumawa ng isang matapang na plano. Lahat ng mga sundalo ni Vaz ay sabay-sabay na nabibitay ang ulo ng ang isang Machete ay sumayad sa propeller gamit ang kawit. Sa kanyang mga kalaban ay napatay, sumakay si Machete sa helicopter na piloto ni Lost, at dinala siya nito patungong headquarters ng network. Iniintindi siya niya at inilapit siya kay Osiris Amanpour, ang mamamatay tao ng kapatid ni Machete mula sa isang nakaraang pelikula. Humihingi ng paumanhin ang mentor para sa kanyang mga naunang gawain at humihiling ng isa pang pagkakataon na ituwid ang mga bagay. Pumayag si Machete na bigyan siya ng pagkakataon na iyon habang nasa headquarters sila. Nakipag-ugnayan si Vasquez kay Machete at inanyayahan itong magkita sa isang tiyak na lokasyon. Sa bandang gabi, nagkita si Machete at si Vasquez sa Rendaves Point, na hindi alintana na si Los Amanpour at Davis ay nagmamasid mula sa malalayong lugar. Itinaguyod ang pagkakataon na ito nang has na may layuning hulihin si Machete. Nalaman niya na si Vasquez ay nagtatrabaho para kay Vaz, at nais nitong dalhin si Machete pabalik kay Vosken. Gayunpaman, nagpakita ng tapang si Machete, na humantong sa isang bakbakan sa pagitan ng grupo ni Vasquez at ng grupo ni Lo. Sa malas, si Davis ay namatay sa palitan ng putok.
Sa gitna ng gulo, hinabol ni Machete si Vasquez, ngunit nakatakas ito sa pamamagitan ng pagmamaneho ng kanyang kotse. Hinabol ni Machete ang kotse ni Vasquez, ngunit siya'y nadapa at hindi na siya nakahabol kay Vasquez. Kinabukasan, nagising si Machete sa desyerto at nakilala ang tila mabait na driver ng truck na nag-aalok ng sakay sa kanya. Gayunpaman, bigla na lamang siyang inatake ng driver ng truck at ipinakita ang kanyang tunay na katauhan bilang si El Chameleon. Ipinaliwanag ni Camelan kung paano siya nagbihis ng iba't ibang kasuotan, kabilang na ang Lady Gaga at Zorro, upang lokohin at patayin ang mga tao. Samantalang naghuhukay si Machete ng libingan, natuklasan niya ang isang tunnel na ginagamit ng mga Mexicano para magtago at tumawid sa border. Nagpasya siyang pumasok sa tunnel na sinusundan ng maingat na si Kamalan. Sa loob ng tunnel, nakaharap ni Camelan ang isang grupo ng mga rednexes na nagbabantay nito at doon nagtapos ang kanyang buhay sa kanilang mga kamay. Nakakalusot si Machete mula sa tunnel at dinala pabalik sa kanyang tagong lugar na may natitirang kalahating oras bago ang pagpapalipad ng missile. Binuo ni na Machete, Luz, at ang kanilang network ang plano na mag-infiltrate at magtago sa isang inauguration party ng space shuttle na inorganisa ng Vostok Industries. Habang nagtatangka si Vaz na magbigay ng talumpati tungkol sa kanyang proyekto sa Space Shuttle Inauguration Party, pinutol ni Machete ang kanyang pagsasalita at ibinunyag ang plano ni Vaz na tapusin ang mundo at tumakas patungong kalawakan. Sumiklab ang kaguluhan habang nagkakasagupa ang mga miyembro ng network at mga tropa ni Vaz sa isang shootout. Sa gitna ng kaguluhan, hinabol ni Machete si Vaz habang binabaril ni Vasquez si Luz sa kaliwang mata. Natagpuan ni na Machete at Amanpour ang puso ni Mendez, ngunit inaakala ni Amanpour na labis itong komplikado para i-disarm. Sa kasalukuyang oras na sila ay magtatangkang gawing hindi aktibo ito, lumitaw si Vaz at binaril ang puso nito, pinapatakbong ang missile sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ay inilabas ni Vaz ang kanyang armas na diktibasyon ng molecular at tinutok ito kay Machete, ngunit nagbuwis ng buhay si Amanpour sa pamamagitan ng pagharang sa pagtatama ng bala, na nauwi sa pagkakabaril sa kanya sa halip. Nakatagpo si Machete ng maskara ni Rey Mysterio, na nagpapakita na sila ang pumatay kay Sartana, ang kanyang minamahal na kasintahan. Nagalit, si Machete ay nakipaglaban kay Vods gamit ang iba't ibang armas. Sa gitna ng laban, si Machete ay nagdere ng apoy sa mukha ni Vaz, na nagdulot ng pagkakatunaw nito. Umurong si Vaz sa isa pang silid para kunin ang isang pilak na maskara, habang si Luz, na ngayon ay bulag ngunit determinado, ay nakakagawa ng paraan para patayin si Vasquez. Gayunpaman, binuksan ni Vance ang carbonite gas, na nagdulot ng pagyelo kay Luz sa kinatatayuan. Pagkatapos ay kinolekta ni Vance ang mga bisita sa party at ang mga bihag sa network upang dalhin sila sa kanya sa kalawakan. Kahit bulag sa teknolohiya, si Machete ay matapang na hinarap ang missile at sumama rito sa paglipad. Siya'y nakakita ng core ng missile at tinanggal ang mga asul na alambre sa loob nito, pinatay ang missile at nagdulot ito ng pagbagsak nito sa ilog. Hindi nagtagal, nakatagpo si President Ravkok at ang kanyang mga tauhan si Machete at ipinahayag ang pasasalamat sa pagpatay ng mga missile. Itinalaga ng Pangulo si Machete sa isang bagong misyon na pumunta sa kalawakan at hulihin si Vaz. Nagayo si Machete para sa misyon at nag-disguise bilang isang astronaut. Tumakay siya sa isang rocket na dadalhin siya upang harapin at talunin si Vaz ng tuluyan. Nagtapos ang pelikula na kasama si Machete sa kanyang matapang na misyon sa kalawakan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.